mga hindi ko nakakaalam, this is my first time preaching sa church. So, ang huli ko pa preaching ay mga year 2010 or 2013. College po ako nun. So, tagal na. Huwag nyo nang bilangin kung ilang taon na ako. So, I was given an opportunity to preach, and I hope you will look beyond the preacher or the messenger, but mag-focus ko tayo sa ating papahinggan na mensahe. Okay. So, buksan ko natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 2, verses 1 to 5. Bakit dyan po tayo mag-uumpisa? Actually, it's a series yung gagawin pa natin. Hindi pa po natin alam kung ilang sermons dito. But I noticed kasi sa ating previous church ay nag-stop sa Romans chapter 1. And I think interesting din yung mga sumunod na chapters. And usually nag-jump tayo sa chapter 4, chapter 5, and so on. But hindi natin naaral yung chapter 2 hanggang chapter 3. So that's why I decided to start with chapter 2. So, basahin po natin ang ating passage. Romans chapter 2, verses 1 to 5. Therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourself. Because you, the judge, practice the very same things. And we know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So, revealan po natin yung chapter 1. Dahil nag-shift po si Pablo mula chapter 1 hanggang chapter 2 na kanyang topic. So, sa chapter 1, ay dito po siya nagpakilala na siya ay apostol at paano siya naging apostol, na hindi siya ginawang apostol ng mga tao, kundi directly siya tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi rin niya diyan na ang ebanghelyo ay hindi isang bagong katuruan, kundi ito ay galing mula sa Old Testament. Kaya walang pwedeng makapagsabi na ito ay gawa-gawa lamang sa panahon ni Kristo. At sinabi pa dyan na ang nilalaman ng gospel na ito, ng gospel message, ay si Kristo. Then, next is verses 8 to 15. Kinumend ni Apostle Paul ang taga-Rome dahil nakikilala ang kanilang pananampalataya sa buong mundo. At pinananis niya na sila ay mapuntahan para sila ay magpalakasan at higit sa lahat magkaroon ng bunga. What do we mean by bunga or harvest? That is converts. So even sa pag-visit niya sa Rome, ayun pa rin ang iniisip ng Apostol Pablo. At bakit siya determinado na mangaral, ay makita natin na dahil siya ay under oath, under obligation. Siya ay napapailalim sa obligasyon na mangaral sa lahat ng klase ng tao. At dito po nagsimula sa verse 16 to 17 ang talata na alam natin lahat, or most of us, na sabi dito, for I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation for everyone who believes. So, nag-introduce or in-introduce na ni Apostle Pablo kung ano ba itong gospel na ito. At ang sagot niya ay hindi lamang ito isang simpleng mensahe, kundi ito ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng mga
makasalanan. At yun ang good news sinasabi sa atin. But there is a good news. There's also bad news. At makikita po natin yun sa verse 18 hanggang sa dulo ng chapter, which is verse 32. At itong bad news na ito ay ang puot ng Diyos, God's wrath. So, ito yung reason ni Apostle Paul kung bakit ang gospel ay essential, bakit ito ay importante at kailangan ipangaral sa lahat ng tao. Since the gospel is for the salvation of man, there is something that they're being saved from. And this is God's wrath. Itong puot po ng Diyos ay sinabi diyan sa verse 18 na hayag mula sa langit para sa lahat ng kalikuan at kasalanan ng tao. At may kita rin natin na itong puot ng Diyos ay in a proper sense ay para sa future. Ito ay future event. Pero merong mga present manifestations ang judgment of God na sinabi dito ng Apostle Paul. Nakita po natin sa verses 24 to 27, dahil inabandona ng tao ang katotohanan ng Diyos, inabandona din sila ng Diyos sa kanilang makasalanan pagnanasa. And verses 28 to 32, at dahil inabandona nila ang Diyos sa kanilang kaisipan, inabandona din sila ng Diyos sa maling pag-iisip. So may pag-abandona. So may palitan na nangyari dito. And worse, sa mga huling verses, ang malala pa dito, alam ng tao ang hatol ng Diyos. Na ang hatol ng Diyos ay universally known. But imbis na magsisi, anong ginawa nila? Sabi niya Apostle Pablo, they approve and encourage yung mga gumagawa pa ng mga kasalanan na ito. So yun yung context ng chapter 1. Ngayon, kung babasahin po natin ng mga nilista ni Apostle Paul, ng mga kasalanan, homosexuality, murder, gossips, slander, hatred of God, natural na may isip na Paul, napakabigat naman ng kasalanan niya. Diba? At marahil po sa iba sa atin or sa iba na mga hindi mananampalataya, pag nalaman nila or nabasa yung mga passage na yan, baka sabihin nila na, Amen, Paul. Amen. Nararapat sa kanila yung puot ng Diyos. Sila yung deserve dyan sa galit ng Diyos. At itong gospel na yung pinapangaral mo, sila nangangailangan yan eh. Actually, Paul, may kilala ako eh. So, yan yung natural na response na tao. Now, I assume kilala po natin si Paul Washington. Okay, so napanood pa natin yung kanyang shocking video na inimbitahan siya sa isang conference, youth conference, and marahil first time nangaral ng mga deep biblical teachings doon. So, namangha yung mga kabataan at anong ginawa nila? Naghiyawan sila. Nagsisigaw sila. Ngayon, anong ginawa ni Paul Washer? Ano sabi niya sa kanila? I don't know why you are clapping. I'm talking about you. And my dead silence doon sa conference na yun. Now, imagine si Apostle Paul. Binabagin niya itong mga listahan na ito. Binabasa niya or binabasa ang kanyang mga sulat. Tapos, sumihiyaw yung mga tao. Kasi sabi, yes, Paul, kailangan nila si Jesus. Kailangan nila yung kaligtasan niya. Yung gospel, kailangan nila. Then, imagine si Apostle Paul tumigil. Tapos tinignan yung mga tao sa mata ng isa-isa. At sinabi sa kanila, I don't know why you are clapping. I'm also talking about you. So doon po papasok mga kapatid at mga kaibigan ng ating passage ngayong hapon. Dahil may mga tao na iniisip nila na sila ay ligtas mula sa paghatol ng Diyos, na sila ay excused, sila ay exempted sa kadahilanan, sila ay hindi kagaya ng iba na lagtad o iskandaloso ang mga kasalanan. At may, yung mga tao rin na ito, sinabi niya po sa Pablo,
ay binibigyan ng maling pagkahulugan or minimisinterpret ang pakikitungo ng Diyos sa kanila. So, itong mga excuses na ito, sabi dyan ni Apostle Paul, they are excuses. Ay isa lang naman yung pinupunto. Ito ang sinasabi nila. I don't need your gospel. I don't need the gospel. Hindi yan para sa akin. Hindi ko kailangan ng gospel na iyan. Dahil ang gospel na iyan ay para lamang sa mga obvious sinners, mga public scandalous sinners, at hindi para sa mga tulad nila, outwardly moral. Pero mga lihim na makasalanan or mga secret sinners. So, ngayong hapon po, brethren, ito yung ating message. No one is excused, for God's gospel is also for the secret sinner. Ulitin ko po. No one is excused, for God's gospel is also for the secret sinner. So, may dalawa po tayong puntos dito. Una, outward morality or moral beliefs won't excuse man. Pangalawa, God's goodness is not meant to excuse man. So, nagigets po natin yung points. So, bago tayo magsimula, tayo po ay lumapit sa ating Ama na nasa langit. Kami naming Diyos, pasalamat po kami sa opportunity. Kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. Lord, ito po nawa ay maging buhay sa amin. Po nawa ay gumising sa amin, Panginoon, lalong-lalo na sa mga wala pa pong kay Kristo. Lord, pagpalain niyo po ang mensahe na ito at ganun na rin po yung mga mananampalataya, Panginoon, na nagiging careless sa kanilang buhok. Makita po namin, Panginoon, yung inyong kaligtasan. Makita po namin, Panginoon, kung gaano kabigat ang judgment para sa lahat ng tao. Kung gaano ka-loving sa mga nananampalataya kay Kristo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak, si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Seryoso po tayo na. Huwag po kayong kabahan. Magkakabahan po. Ayan. So, point number 1. Outward morality or moral beliefs won't excuse a man. Sabi po dyan sa ating passage sa verse 1, therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another, you condemn yourself. Because you, the judge, practice the very same things. So sinimulan po ni Apostle Pablo na tukuyin ang mga taong humuhusga or nagja-judge. Ito po ay moral evaluation sa isang tao, good or evil, na kadalasan ay may halong pagkukondena. May condemnation na nangyayari. So mga tao nito ay siguro or perhaps they are outwardly moral in appearance. May malinis na record. Walang hit sa saan ba yun? NBI. Okay. Nire-respeto, may mataas na tungkulin sa society, tumutulong sa mahirap. They may be nice people, but they are not excused. Sila din ay marahil na well-informed about morality. Pero silang good moral beliefs and maaaring ang pinapaniwalaan pa nila ay superior ang kanilang moral beliefs compared dun sa ibang mga tao. Pwedeng pinopromote nila ang civil goodness, civil righteousness, alam ang kaibahan ng tama o mali, or alam ang kaibahan ng tama at almost tama. Tama ba yun? Right or almost right. Kayang bigkasin or i-recite o i-articulate ng malinaw ang mga batas. Possible. Pero sabi ni Apostle Paul, no, they are without excuse. And for what reason po? Dahil sinabi sa atin na sila din mismo ay ginagawa ang mga bagay na pinupuna nila sa iba. Sabi po dyan sa verse 1, for in passing judgment on another, you condemn yourself. And this is the key statement here, because you, the judge, practice the very same
things. So these people assume the role of the role of moral judges. But in reality, they are also law breakers. So imagine mo yun. They think na sila ay superior. They have these moral beliefs. And yet, at the same time, pag walang makakita ng tao, they do the same things. Napinuha nila sa iba. Sila na humahatol na sa paglabag ng iba ay sila rin ay lumalabag din naman. Well, brethren, hindi naman pinagbabawal ng Biblia ang paghusga. Tama? It condemns hypocritical judgment. It condemns a kind of judgment where it condemns and fails to exercise forgiveness to those who are at fault. It also condemns an ungentle criticism that doesn't recognize the critic's own tendency to sin. Madalas nangyayari yan na may mga tao, or even tayo nagawa natin ito siguro. We see someone sin, and yet, they don't realize na we also have the tendency to do that sin. Okay? So, doon nagkakaroon ng maling paghusga. You don't recognize na yung ugat ng kasalanan ay nasa yung puso din. Diba? Nakikita mo yung bunga ng kasalanan sa iba. Pero yung ugat ng kasalanan sa puso mo, hindi mo naiintindihan. And the Bible certainly condemns the critic who also practices the same sins. Kasi sinabi po dyan sa Pablo na hindi sila makakatakas sa hatol ng Diyos. Dahil sinabi sa verse 2, the judgment of God rightly falls on those who practice such things. So ano yung sinasabi po ni Apostle Paul dito? So summarize natin, okay? Ano yung sinasabi niya from verse 1 to 3? Brethren, this is the point of Apostle Paul. That outward morality or moral beliefs won't excuse a man, for the proper basis of God's judgment is man's work. For the proper basis of God's judgment is man's work. Man's moral conduct is the basis and nothing else. That no matter how seemingly moral a man is on the outside, kung gaano mo pinapakita sa iba or gaano ka kabuti sa paningin ng iba, sa panlabas na kanihan, the ultimate test will be man's actions or man's works. So yun ang basis ng paghahatol ng Diyos sa mga tao. Impression na po tayo. Example, may isang magnanakaw. Imagine yourself na ikaw yung magnanakaw niyo. Ay, sorry, Jess. Okay yan, okay. Sorry. Nasa courtroom siya, nasa gitna siya, at may isang judge. Tinanong siya ng judge, ano yung depensa mo? Tapos sinabi ng sumagot yung thief na yun, na hindi niya tinatanggi yung kanyang ginawa. Okay? Tapos, nagbigay pa siya ng mahabang speech. Sabi niya, ako naniniwala ako na dapat respetuhin ng lahat yung batas. Dapat naniniwala ako na dapat tapat lahat. Actually, tinuturuan ko pa nga yung anak ko na wag sinungaling. Okay, maganda yung delivery. Siguro yung mga ibang nakikinig, okay, magaling siya magsalita. Na-articulate niya ng maayos ang batas. Pero does it matter? Does it matter na alam niya yung batas? Or yun yung pinanghahawakan niya? Dahil sa oras na yun, walang pakialam ang judge kung well-informed siya sa batas. Ang issue ay kung ang kanya bang kinikilos o yung kinilos niya ay naayon dito. Okay? At ganyan din ang paghatol ng Diyos sa tao. Sabi, ang works natin, actually sa next sermon ko pa ito, even both unbelievers and believers will be judged by God according to their works. Okay. So this is the basis of God's judgment. Of course, dedepensahan natin yung ating mga sarili. Most people naman, sasabihin ng iba, well, wala akong ginagawa masama. Wala akong kasalanan.
But the Bible disagrees. Sinabi sa Romans 3:9-11, sabi dito, for we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. Kaya kung magpapatuloy ka, verse 23, sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. That's Old Testament, Ecclesiastes 7:20. Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. So the Bible disagrees. And also, your own conscience disagrees. Tama? You have your own standard of right or wrong. And yet, you also fail to adhere sa sarili mong standard. Kaya pwede pa niya sabihin, okay, ginamin ko. Axel, I did things I'm not proud of. Nag-English na siya. I made some mistakes. Pero hindi ako kagaya ng nakikita mo sa kalsada eh. Yung mga napapanood mo sa TV, sa balita, hindi ako ganun. Kaya kami na mas mabuti akong tao kaysa sa kanila. Yan yung common na defense ng tao. And spoiler alert, may sagot ulit ng Bible about dyan. And actually, ito yung pinangaral ni Brother Jesse, yung mga nakarang linggo lang. James 2:10-11, basahin ko na ulit. For whoever keeps the law but fails in one point has become guilty of all of it. For he who said, do not commit adultery, or who said, do not murder, if you do not commit adultery but to murder, you have become a transgressor of the law. So ano po yung ibig sabihin ni James? Una, tinatrato ni James ang batas as a unit, as a whole unit. So it doesn't matter kung anong parte ng batas o anong detalye ng batas ang nalabag mo. You transgress the whole law as a unit. Sa mga nagtatrabaho po sa atin, alam po natin yung mga legal contracts, right? May mga kontrata tayo, tapos nakapaloob doon, may maraming kasunduan. Kaya pag nilabag mo yung isang kasunduan sa legal contract na pinirmahan mo, ano mo yan? Ano yung sabihin? You already violated the whole contract. Tama? So that's the same with God's law. At pangalawa, sinasabi po ni James na hindi mahalaga kung anong kautusan ang nilabag mo. Either dito sa verse po natin, committing adultery or murder. It doesn't matter kasi either way, you offended the lawgiver. Siya na nagsabing huwag ang mga ngalunya, siya rin nagsabi na huwag kang papatay. So kahit ano pa dyan ang nilabag mo, you already offended ang Diyos ng pinanggalingan at nagpatupad ng batas. So hindi mo pwedeng sabihin, kapatid, kaibigan, na mas mabigat yung kasalanan niya. Ako yung kasalanan ko, ito lang. Because in the eyes of God, you already offended Him. Ganon ang batas. Kaya kaibigan, kung iniisip mo na ligtas ka or excused or exempted sa hato ng Diyos, dahil hindi ka naman isang lantarang makasalanan, kaya nagkakamali ka. Kasi hindi lang hinahatulan ng mga obvious na makasalanan, kundi pati na rin ang mga lihim na makasalanan or palihim na nagkakasalanan. And pwedeng pinangako mo sa sarili mo na yung sekreto mong kasalanan ay isasama mo sa hukay. Diba? Or may mga kaibigan ka na nakakaalam niyang kasalanan mo. Parang nag-blood oath kayo na hindi malalaman ng iba yung sekreto natin. Pero hayag pa rin yan lahat ng Diyos. Kaya kaibigan, huwag mong patigasin ang puso mo sa Ebanghelyo. Hindi lang ito kailangan ng mga nasa kulungan o ng mga napapanood mo sa TV, sa balita. Ito din ang kailangan mo. The gospel is the need of both the obvious sin and the secret sinner. Kaya sa mga susunod na talata, papasin niyo pa ang bilisan ng sa mga susunod na talata, si Paul ay naghayag pa ng isang excuse. Ito yung misinterpreting God's goodness and patience. So, minimisinterpret ng tao ang
ang kabutihan ng Diyos at ang pagpapasensya ng Diyos sa tao. Yun po yung ating point number 2. God's goodness is not meant to excuse man. Sabi dyan sa verse 4, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Dito kinukumpronta po ni Apostol Pablo, ang mga taong binibigyan ng maling interpretasyon ang pakikitungo sa kanila ng Diyos. Sinabi dito na ini-enjoy nila yung kabutihan ng Diyos. Food, shelter, good health, good marriages, loving family, or even escape from earthly troubles. But minimisinterpret nila ito at sinasabi nila na itong nararanasan ko na mayaman ako. Marami akong bahay, lupa, maganda yung trabaho ko, being treated na pagsang-ayon ng Diyos sa kanilang lifestyle. Which is hindi ganun. Hindi ganun ang intensyon ng Diyos. At meron ding mga minimisinterpret ang pagpapasensya ng Diyos sa kanila. Kasi madalas pinagpapaliban ng Diyos yung kaparusahan, di ba, para sa isang tao. O yung kahihinatnan ng kanyang pagsuway. Ngayon, tinuturing nila ito bilang permission naman. Okay? Bilang permiso sa tao na siya ay patuloy pa na magkasala. O, sinasabi naman ng iba na tingnan mo, wala nangyayari sa akin. Diba? Patuloy lang ako patuloy sa pagkakasala. Hindi naman ako nahuli. Wala naman nagre-report sa akin. Ito yung mga babala ng Diyos about sa God's judgment. No, they are just empty warnings. Yun yung gusto nilang sabihin. Okay? But Paul corrects us here, brethren and friends. He says that this kindness, this forbearance of God is being misinterpreted, being taken the wrong way, being looked at the wrong angle. So, brethren, itong paikitungo ng Diyos sa mga tao ay may intended purpose. Hindi lang yan random na action ng Diyos sa mga tao. At ano sinasabi dyan? That God's goodness is not meant to excuse a man, but rather to lead him to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi para ilagay sa ating isip na tayo ay excuse sa hatol ng Diyos. Bagkus ito ay para ibaba natin yung ating mga armas, mga sandata laban sa Diyos at magsisi para sa kaligtasan. And as we all know, hindi po yan ang nangyayari. Itong kabutihan, itong pagpapasensya ng Diyos, ay para makita ng tao ang isang Diyos na sobrang mabuti. At pag nakita nila yung Diyos na yun na sobrang mabuti, na benevolent sa kanila, ay mag-create ito ng kumpiyansa o ng pag-asa dito sa Diyos na ito. At siya ay tatanggapin. Diba? Ganun ang intention ng Diyos sa mga gifts sa atin. For us to see Him, na willing siya ang tanggapin tayo. Iwan ang intention ng Diyos. But as this is not what's happening. So this is God's abuse of benevolence. This is abuse of God's goodness. So mga kaibigan, have you experienced God's goodness? Even, ano mo lang yan, aware ka man o hindi. Answered prayers, have you experienced that? Safety, good health, provision, lahat ng yan ay testimonya na ang Diyos ay mabuti sa iyo. At ito ay kanyang pagtawag na ikaw ay tunay na magsisi sa iyong mga kasalanan. Hindi ito para isipin mo na excuse ka na sa paghatol ng Diyos. But take note, may iniwan akong verse, yung verse 5. That is a warning.
sinabi dyan na the scripture says the longer you remain unrepentant, these gifts in kindness you receive will aggravate or increase your guilt. Ano ibig sabihin ng kapatid? You received all the gifts, yung pagpapasensya ng Diyos. One day, they will be used against you. Well, specifically for unbelievers, okay? God will use it as a witness against you to increase your guilt. Tapos papabigatin niya yung parusa mo. Sinabi sa atin na we are storing up God's wrath daily. Yun yung sinabi ni Tito Boy kanina kung nakikinig po kayo sa preaching niya. Na araw-araw, habang tayo na nanatiling unrepentant or matigas sa puso sa Diyos, nagpapatong-patong, naiipon yung galit ng Diyos sa atin. Yung intensity ng poot ng Diyos, nag-increase yan. Naging fierce, mas bumitigan. Example po, I know nakakita na po tayo ng takuret. Tama? Alam po natin yung takuret. Lalagyan mo siya ng tubig, tapos itatalan mo siya dun sa apoy, sa kalan. Ano mangyayari? Magantay ka lang ng ilang minutes, magsisimula ang kumulo yung natin. Tama? Tapos, dadami yung bula, iinit yan, tapos, maririnig mo yung whistle, di ba? Mahina pa yan sa una. Tapos habang mas kumukulo yung tubig, mas lumalakas yung whistle. Ano yung sabihin na pag sobrang lakas na? Hindi na siyang patayin. Okay na yung tubig mo. Pwede mo na siyang pangligo. Especially sa Sunday ng umaga. Especially sa mga taong hindi makaligo ng walang mainit na tubig. Pero alam niyo ba na ang tubig na pinakuluan ay hanggang certain degree na. May certain degree lang ang tubig na kaya niyang kumulo. Pag sumobra na doon, ano mangyayari sa kumulong tubig? Nag-evaporate. Tama. What if I tell you na hindi gano'n ang poot ng Diyos? What if I tell you na yung poot ng Diyos ay patuloy na pupulo? Okay? Tapos masiinit ng iinit, pero hindi siya nag-evaporate. And finally, kapag haharap ka na sa trono ng Diyos, mag-give account ka na sa buhay mo. Imagine yung pinakulong tubig na yon for how many years buong mo sa'yo on the last day. And take note, hindi mo uubos yung tubig. Illustration lamang po yun ng poot ng Diyos. Pero alam po natin, di ba? Nagigets po natin yung gusto natin punto dito. Ang poot ng Diyos, ibubukos sa atin kung di tayo masisisi. If we remain unrepentant, habang tayo ay nabubuhay. Kaya kaibigan, itong kabutihan ng pagtityaga ng Diyos sa iyo, ay ibang po natin sayangin. Hindi po sinasayang ang kabutihan ng Diyos. Tama po ba sa pagkain? Huwag kang tumanggi sa grasya. Tama? Huwag mong tagyan ng grasya. Kasi balang araw, yung kabutihan na na-receive mo, yan yung magpapabigat ng hatol sa iyo ng Diyos. Sa kabila ng di mabilang ng pag-anyaya sa iyo ng Diyos, ay sa kabila ng hindi mabilang ang kabutihan sa iyo ng Diyos, you still remain unrepentant. Yun yung nakakatakot. Diba? And before I end, bilis lamang po na aking preaching. I have a last call para sa mga hindi pa mananampalataya. I don't know sila sa YouTube natin or dito, mismo sa loob ng church. May address po tayo. May one final address po tayo sa mga hindi pa mananampalataya. Kung pinanghawakan mo, kaibigan, na yung anumang excuses na mayroon ka, outwardly moral ka naman, diba? Mabait ka naman sa harapan ng tao.
Kaibigan, bitawan mo yan. Kasi yung paghawak mo diyan sa outward goodness mo, sa morality mo, sa self-righteousness mo, actually hindi yan nakakatulong sa'yo. Kasi yung kaligtasan na inaalok sa atin ng Diyos ay hindi lang para sa mga sins, kundi para sa mga sikretong kasalanan. At sa ginagawa mo ng paghawak, hindi mo pagbitaw yan sa excuses mo. Imbis na ikaw ay mapabuti, di ba? Imbis na ikaw ay tunay na maligtas, sinasarado mo lalo yung puso mo sa kaligtasan na inaalok ng Diyos. May mga kasama po ba tayong senior citizen sa bahay? Yes, marami. Ngayon, pag may nararamdaman yung senior citizen natin kasama, tapos sinabihan natin na, ma'am, mag-ano ka na, tatawag na ako sa hospital, schedule na kita ng check-up, ano sasabihin ng senior citizen? Ayoko. Tapos ang gagawin ng kasama natin senior citizen? Mag-self-medicate. Diba? Yung hindi naman gamot para sa tiyan, gagawin gamot para sa tiyan. Diba? Iinom ng kung ano-ano. Baka Vicks, pinapakuluan yung Vicks. Hinahadal ka na. Kakaiba na po yun. Nalagyan na po yun. Pero nagigets po natin yung point. Diba? Pinangahawakan mo yung excuses mo, yung sarili mo kapamaraan. Mas inalalayo mo yung sarili mo sa tunay na diba? Tama, sa tunay na kaligtasan. Kasi madalas talaga, hindi minsan, pero madalas matigas ang ulo ng mga kasama natin. Even tayo din. At kaibigan, kung napakinggan mo itong sermon natin ngayon, tapos yung isa sa application mo ay, okay, so ginajudge pala ng Diyos ang tao base sa kanyang gawa. Tapos ako, marami na akong alam na moral beliefs. May mga pinanghahawakan ako ng mga batas. Okay, so i-align ko na lang yung aking moral conduct doon sa aking moral beliefs. And nagbabakasakali ako na baka in the future, doon ako tanggapin ng Diyos. Baka lang may ganong nag-iisip sa atin ng aplikasyon niya dito sa sermon. Pero kaibigan, sinasabi ng Biblia na yung daan na gusto mong tahakin, palihis yan. And at the same time, dead end siya. Okay? Dead end of limits. Sa katunayan po, kung patuloy niyong babasahin yung Book of Romans, sa chapter 2 pa lang tayo, kung patuloy mong babasahin yan sa chapter 3 hanggang 8, actually sa chapter 3 pa lang, sasabihin na sa iyo sa verse 20, na although ang basis ng paghahato ng Diyos ay base sa gawa ng tao, yung gawa na yon hindi iyon ang makakapagligtas sa tao. Okay? At kung gusto mo pang magpatuloy, gusto mo pang, kung in-denial ka pa rin, ayaw mong maniwala, sinasabi sa Romans 8:7, that for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Okay? So, gusto mong daanan, yung gusto mong daanan na yan, na taliwas doon sa gusto mong, na taliwas sa daan na gusto mong padansin ng Diyos. Wala eh. Walang mangyayari dyan sa effort mo. Hindi yan ang solusyon na pinipaya ng Diyos para sa kaligtasan mo. So kaibigan, dito papasok ang gospel. Sarado na yung daan eh. You are already condemned as sinner. You already failed. God's judgment is already prepared for you. And at the same time, hindi mo kayang i-reverse ang sitwasyon. Okay, hindi ito video game na pumunta ka lang sa options tapos pipiliin mo, mag-new game ka.
Tapos, start ko from scratch. Hindi ganun ang buhay natin, mga kaibigan. Walang restart dito, walang new game dito. So kung ikaw ay nagkasala na, wala na, finish na. But this is why may gospel. Okay? Kasi ito lang yung kaya sa isang paraan ng Diyos para maligtas ang sino man. At kasama ka na doon. Okay? God is reaching you now. Itong, kung narinig mo itong mensahe na itong, God is reaching you now. God is reminding you of the gospel. At ano ba ang gospel, mga kaibigan? Binabanggit natin yung gospel sa mga sermons natin. And yet, parang ang dating lang ay you are describing a food. Na may kita mo sa restaurant, masarap to, ito, pag kinain mo to, ganyan-ganyan. Pero you are not really presenting. Minsan may magaling tayo sa evangelism, you're not really presenting the gospel itself. You're not presenting the food that will make them alive. So ano ba yung magandang balita na ito? Sinabi ni Apostle Paul sa chapter 1 na ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng mga nananampalataya. Ito po ay ang magandang balita. Remember, may bad news tayo. Ito ay ang magandang balita na sa kabila ng iyong pagkakasala, sikreto man o hayag, at ang darating na hatol sa iyo ng Diyos, ay ibinigay ng mabuting Diyos sa isang tao. Nagbigay siya ng isang tao para saluhin ang pukot na dapat ay para sa iyo. Balik tayo dun sa illustration natin sa courtroom. Yung magnanakaw, siguro magiging pa siya kasalanan at kinatulan siya ng judge ng panghabang buhay ng pagkakakulong. Kaya may biglang pumasok sa courtroom. Sinabi din sa judge, Judge, ako na ang sasagot yan sa kasalanan na yan. Ng mga kasalanan na yan. So, ganun ang role ng ating Panginoon Yesu Cristo. Yung dapat na para sa iyo na pukot ng Diyos, kaparusahan sa iyo, penalty ng pagkakasala, siya yung sumalo. At dahil doon ay papawalang salang ka ng Diyos. So, kailangan mo lang gawin ay manampalataya dito sa Savior na sumalo ng kasalanan ng tao. Bitawan mo yung mga excuses na yan, yung self-righteousness na yan, yung outward goodness na yan, at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Bigay mo yung pagtitiwala kay Jesus. At huwag sa panlabas mo morality. And siguro na napansin nyo na po, no? Itong sermon na ito ay para sa mga unbelievers. Tama? Yun yung leaning ng passage natin. But actually, ito rin ay para sa mga believers as a reminder. Dito po ako magtatapos. Kasi yung brethren, bago tayo maligtas, I assume most of us here were secret sinners before. Secret sinners tayo, almost. Probably since childhood, narinig mo na ang Biblia, narinig mo na pinapangaral. So yung gospel, marami sa atin umattend na ng church. Yung iba sa atin ay PK, but, Pastor Kid. Actually, Pastor Kid ako. But I'm not sure if Pastor pa rin si Pan. Wala akong balita. But, outwardly moral tayo. Doon tayo sa paningin ng ating mga kaibigan, classmates, family. But little did they know, may mga tinatago tayong kasalanan before. Diba? Na pag nalaman nila yung kasalanan na yun, baka ikahiya nila tayo, baka sabihin nila, kahit si Axel, yung pa rin ginagawa niya before. Hindi naman alam eh. Mangyari, kakahiya ka nila. In-enjoy natin, siguro may mga in-enjoy tayo na hindi dapat in-enjoy. May mga sinubukan tayo mga bagay na hindi dapat sinubukan.
And probably hanggang ngayon ay nagsasuffer ka doon sa pagkakamali mo na yun. Di ba? Mga sikretong kasalanan na never nilang nag-isip na ginagawa mo before. Pero hindi ba napakabuti ng Diyos sa atin, mga secret sinners? Pero marami sa atin na, marami din tayong excuses dati. Tama? Ako isa sa mga excuses ko ay lumaki naman kami sa Christian family. Nasa ministry naman kami ng church. Tapos kontento tayo dun sa outward goodness na meron tayo. Kontento tayo dun sa good comments ng mga tao sa atin. Pero di nila nakikita yung, sorry sa term po, di nila nakikita yung kababuyan before. Yung kadumihan natin. Then one day, may di mo alam, di mo naman iniisip yung Diyos. Sabi nga ni Brother Kenneth kanina sa prayer, before di natin iniisip yung Diyos. But may pinadalang messenger ang Diyos sa atin, di ba? Nakaupo lang tayo sa tabi, at may mag-approach sa atin ng, Kuya, alam mo ba yung gospel? Hindi natin alam God is reaching. Inaabot na pala tayo ng Diyos. Simula pa lang, hiningrid na may someone na mag-share sa atin ng gospel. At yun, nangyari. At habang nakikinig tayo ng mensahe, ang nangyari? Nag-interest tayo dun sa mensahe. Hindi natin alam, nanampalataya na tayo. Doon tayo nagsimula. Pero ang iba sa atin na in-invite lang sa church, either mga anak, mga kapatid, invite lang. Wala kang interest sa church. We find the whole thing boring. Pero hindi ka naman nag-expect ng something special dun sa church. And yet, during the preaching, doon ka na nagkaroon ng, interesting yung sinabi ng pastor. Interesting yung Jesus na sinasabi niya. Yun, mukha na nanampalataya. So looking back, God reached to us individually. Tama? Inabot tayo ng Diyos. Inabot niya tayo. And siguro ilang rejections pa yung ginawa natin. Pero hindi siya tumigil. Until we finally believe. Binuksan niya yung mata natin. We made us see our need of the gospel. And brethren, ito na tayo. Diba? Masamba na sa Diyos. And in the future, we expect that may kita natin ng Diyos. Palalahanin natin, especially sa Lord's Supper, palalahanin natin na, Lord, wala ako dito ngayon kung hindi mo ako inabuti. Diba? So thank God that this gospel is also for us, the secret sinners. God is able. Pwede po yung nalangin. Panginoon, salamat po sa aming napakinggan na mensahe. Lord, kami po ay mga sikretong kasalanan. So for us here, hindi naman po kami mga skandalosong or kayag ng mga sinners, public sinners. But God, you also reached us. Wala kami pakailam sa inyo before. Sinabi nga po kanina ni David Boyce man yung preaching, for while we were still weak, for while we were still enemies, Christ died for us. Lord, salamat po dito sa pagpapala na ito. Kasi hindi po kayo gumawa ng paraan para kami maligtas. Kami po ay mananatili na bulag pa rin. Hindi ko namin alam kung nasaan kami ngayon. Lord, salamat. Dahil po mensahe na ito ay pagpalain ninyo. Ito po ay magbigay sa amin great appreciation kay Kristo at sa mga unbelievers, Panginoon. Makita nila, sila ay magkaroon ng interest, Panginoon, sa aming Panginoon Jesus. Makita po nila na hindi nila dapat panghawakan yung mga outward morality, self-righteousness na meron sila, outward goodness, Panginoon. Panginoon, salamat at kami po ay may natutunan and I hope kami ay may thankful hearts in oras. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen.